Sa tingin mo, yun yung nagpapasaya sa'yo sa bawat galaw mo o kilos mo, siya yung nagpapagaan or pag ginagawa mo yung mga bagay na kinahiligan mo, ay naiengganyo kang gawin. Yun yung isa sa kagandahan kapag gagawin mong negosyo or kinahihiligan mo. Gamitin mo lahat yan na pinagkaloob sa'yo kasi ibinigay sa'yo yan ni Lord para makapagbigay ka rin ng tulong sa ibang tao sa pamamagitan ng kakayanan mo. Lahat ng mga natutunan natin sa ating mga buhay-buhay ay magagamit din natin to para makatulong sa ibang tao. Gamitin mo lang to ng tama at huwag mong sayangin dahil hindi lahat ay pinagkakaloob ng mga ganitong katangian. Gamitin mo lahat yan na pinagkaloob sa iyo kasi ibinigay sa iyo yan ni Lord para makapagbigay ka rin ng tulong sa ibang tao sa pamamagitan ng kakayanan mo. Lahat ng mga natutunan natin sa ating mga buhay-buhay ay magagamit din natin to para makatulong sa ibang tao. Turn your experience into a business. Paano nga ba magiging negosyo ang mga experience natin at mga skills at talent na ipinagkaloob lahat sa atin? Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa na dating empleyado na ngayon entrepreneur na nagbabahagi ng mga naranasan ko bilang isang negosyante. Ayos? Bago tayo magpatuloy, kukwentuhan muna kita. Nung isa pa lang akong estudyante, isa akong mahilig sa mga arts and crafts. Kapag may mga project school about sa mga art, yun talaga ang mga kinahihiligan ko. Na pag may mga nakikita akong mga bagay na about or related sa arts, ay lagi akong interesado. Siguro nga, simula pagkabata, mahilig na ako sa arts, marunong ako mag-drawing, mahilig ako magkutingting ng mga maliliit na bagay, bumubuo ako ng mga pwedeng pakinabangan o nagde-design ako ng mga bagay-bagay na kapag nakita ng iba ay mga matutuwa. Basta about sa mga arts and crafts, ayan. Yan yung mga kinahiligan ko nung mga kabataan ko pa. First choice ko nga rin sa aking binabalak na kuning kurso ay architecture. Sa kasamang palad, hindi pa rin talaga ako pinalad na maging isang pagtapos bilang isang architecture. Naganap ako nung kaya ng budget na magulang ko, which is yung fine arts nga. Bumagsak din ako sa pagiging fine arts, no? Yun lang yung kinayang budget ng magulang ko para dun sa aking matrikula sa kolehiyo. Parang dito pa rin ako binabalik na kailangan ito pa rin yung ipo-focus mo o kailangan mong gawin in the future, which is yung related pa rin sa mga arts and crafts, no? Kasi ang fine arts kasi related pa rin sa mga drawing at mga designs. Binabalik pa rin ako ng tadhana na kailangan gawin ko pa rin yung arts and craft na or designs. Sa kasamang palad pa rin, di pa rin kinaya ng budget, at least na-experience ko paano maging isang estudyante o maranasan yung kung ano nga ba o ano yung mga ginagawa bilang isang fine arts student. Way back nung tatrabaho na ako, tapos magkaasawa na rin, doon ulit bumalik yung pagiging isang designer or hilig sa arts and craft. Dito pa rin ako binagsak ulit ng tadhana na biglang nag-offer yung asawa ko na magtayo kami ng negosyo, which is yung printing services. So, related na naman ulit sa design or arts and crafts, no? Parang talagang dito ako binabalik. Hanggang ngayon, yung naging negosyo namin, no, ng aking asawa ngayon. Parang ito yung talent ko, simula pagkabata, o kinahiligan ko, no, hanggang ngayon sa pagtanda, ay ito pala yung magagamit kong pagkakakitaan ko. Hindi ko rin in-expect na itong talent ko pala, o kakayanan ko, o hilig ko, ay pwede ko palang i-switch bilang isang business, no? Para sa akin, parang binigay talaga sa akin to ni Lord, o tinadhana sa akin na ito yung karapat-dapat na i-offer ko o gawin kong negosyo balang araw. So, ito na nga yun. Hanggang ngayon, printing services pa rin yung ino-offer ko, no, at negosyo namin ngayon. So, ito na nga. Meron akong mga possible na pwede nating gawing negosyo based sa ating mga kakayanan or skills or mga experience na naranasan natin sa ating buhay. Una, yun nga, yung talent mo simula pagkabata. Kung ang mga hilig mo, hanggang ngayon ay hilig mo pa rin, hanggang sa pagkabata mo ay hilig mo pa rin yung mga kinahiligan mo hanggang ngayon, ay pwede mo rin siyang gawing negosyo o pwede mo siyang pagkakitaan, no? Kahit ano, basta kung sa tingin mo yun yung nagpapasaya sa'yo sa bawat galaw mo o kilos mo, siya yung nagpapagaan or pag ginagawa mo yung mga bagay na kinahiligan mo, ay naiengganyo kang gawin. Yun yung isa sa kagandahan kapag ang gagawin mong negosyo ay related
or kinahihiligan mo, no? May chance na mag-boom or lumago yung negosyo mo at ma-inspired ka palalo kapag yung kinahihiligan mo o yung mga talent mo simula pagkabata, ini-apply mo ngayon hanggang sa pagkatanda. Yun yung para sa akin na isa sa pwede nating gawing negosyo, no? Yung talent na ibinigay sa atin, na pinagkaloob sa atin simula pagkabata o hanggang ngayon. Pangalawa ay core gift. Ang core gift ay ito yung mga hindi natin gusto. Ayan, kabaliktaran to ng isa. Ito naman yung mga hindi natin gusto, pero kapag ginagawa natin, ay nagagawa natin ng tama. O dito tayo magaling. Isa pa yon sa pwede natin pagkakitaan o gawing negosyo, yung mga skills natin kung saan tayo magaling. Talagang pipilitin talaga natin na may adapt sa sarili natin yung mga hindi natin gustong gawin para pagkakitaan o gawing isang negosyo. Pero kalaunan din, kapag nagustuhan mo na rin yung ginagawa mo na dating ayaw mo, ay maiengganyo. Magugustuhan mo na rin ito kapag matagal mo na tong ginagawa. Basta yung hindi mo gustong gawin, pero doon ka magaling, yun ang gawin mong negosyo or pagkakitaan. Pangatlo, yung mga na-experience mo o mga natuklasan mo o nalaman mo sa mga previous work o mga trabaho mo. Yun ay mga possible din na pwede mong pagkakitaan o gawing negosyo yung mga natutunan mo sa mga nalaman mo, naranasan mo bilang isang empleyado. Isa rin yun sa malaking advantage dahil nagkaroon ka ng idea kung paano magpatakbo, maranasan, makasama ang ibang tao. Kumbaga nagkaroon ka ng experience na gawin yung task na ipinagkaloob sa'yo o yung base sa position na ipinagkaloob sa'yo. Yung mga pwede mo rin siyang gawing negosyo or may isang kasi talaga na kahit na kaya tayo aalis bilang empleyado kasi hindi na natin gustong gawin yung ginagawa natin dati bilang isang empleyado, pero isa rin yun sa magiging dahilan na pwede mo rin palang pagkakitaan yung lahat ng mga na-experience mo sa lahat ng mga natutunan mo bilang isang empleyado. For example, isa ka bang accountant o isa ka bang nag-aasikaso ng mga tax, BRR? Yun ang mga naging trabaho mo dati or dati kang nagbebenta ng mga o nasa sales ka, diba? Magaling ka sa sales, nakakapag-deal ka ng mga malalaking client, yan yung mga talent or mga knowledge na kailangan mo, posibleng pwede mong gawing isang negosyo. Alright? So, pang-apat, kung ang pamilya mo ay merong mga negosyo, ay pwede mo rin siyang gawing negosyo. Tama? O kaya naman, may experience sa magulang mo bilang isang negosyante, pwede kang humingi ng tulong o payo about kung paano magpatakbo ng sarili mong negosyo. Or else, pwede ka naman ikaw yung mismo mag-manage ng sarili nyong negosyo ng iyong mga magulang. O kaya naman, na-experience mo na o tinuturo na sa'yo na magulang mo kung paano mag-manage ng kanilang negosyo. At least dun pa lang, marunong ka na, hanggat bata ka pa, kailangan mo na malaman yung mga diskarte ng mga magulang mo para pag dumating yung araw na hindi na nila kayang pagtrabahuan yung mga negosyo ng mga magulang mo, kapag pinasa na sa'yo, ay kaya mo na siyang i-handle ng maayos. At least, hindi na sayang yung pinaghirapan ng magulang mo na ikaw yung magtutuloy hanggang sa magiging anak at mga apo nyo. Yun yung kagandahan kapag ang isang pamilya ay mayroon ng sariling negosyo. Kailangan seryosohin mo lang at mahalin mo rin kung ano yung ginagawa ng mga magulang mo. Ikaw rin ang magkakaroon ng benepisyo at magiging anak mo at sa mga susunod pang henerasyon. Huwag mo lang mamaliitin kung ano man yung mga negosyo na magulang mo, maliit na negosyo man yan o malaki, ay malaking maitutulong sa pag-asenso ng buhay mo. Ito yung mga para sa akin na mga experience at mga skills na pwede nating gawing sarili nating negosyo. Kung may mga ganito kang mga experience at mga skills at mga knowledge pinagkaloob sa'yo, wag mo tong sasayangin. Kailangan mo tong palaguin, kailangan mong palawakin yung kaalaman, kailangan mong mag-innovate kung ano yung mga nagtitrend at mga umuuso ngayon na mga diskarte about sa mga pagnenegosyo. Kailangan mo nang mag-invest ka ng mga kaalaman na mga makakatulong sa iyo para mapalago or mapalawak yung mga experience at mga knowledge at talent na meron ka na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Gamitin mo lahat yan na pinagkaloob sa iyo kasi ibinigay sa iyo yan ni Lord para makapagbigay ka rin
ng tulong sa ibang tao sa pamamagitan ng kakayanan mo. Lahat ng mga natututunan natin, no, sa ating mga buhay-buhay ay magagamit din natin to para makatulong sa ibang tao. Gamitin mo lang to ng tama at huwag mong sayangin dahil hindi lahat ay pinagkakaloob ng mga ganitong katangian. Kaya maswerte tayo at isa tayo sa mga ibinahagi ng mga ganitong kakayanan. Kaya huwag natin sayangin to at ibahagi rin natin sa mga taong nangangailangan na katulad mo. Kaya ako, bilang isang negosyante, may mga experience sa pagpapatakbo ng isang negosyo ay ibinabahagi ko sa inyo. Kung sakali man na makatulong ako sa inyo, ay kaya nyo rin tong ibahagi rin sa iba hanggang sa lumawak tayo na mga negosyante na makapagbibigay ng mga trabaho sa ating mga kapwa Pilipino. Itong mga skills, no, na pinagkaloob sa atin, yung mga experience at mga knowledge na tutunan natin ay biyaya yan galing sa Diyos. Ito rin ay makakatulong hindi lang din sa ating sarili, hindi rin sa ating pamilya, kundi sa mga susunod pang mga henerasyon para hindi na sila mahirapan, no, sa kanilang pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Talaga namang mahirap mamuhay dito sa ating mundo kung wala tayong sapat na pinagkakakitaan. Isa talaga sa pangangailangan ng mga tao na ma-provide yung mga basic need natin para makakilos at ma-enjoy natin yung ating pamumuhay dito sa mundo. Magagamit din natin to labanan lahat ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya kung meron kang mga katangian na nabanggit ko kanina, ay huwag mo na tong sayangin pa. Palaguin mo to, palawakin mo, baka malay mo, isa ka rin na makakatulong at makakapagbigay ng inspirasyon sa iyong mga pamilya, sa iyong mga kaibigan, at sa mga marami pang tao. Siya nga pala, meron nga pala akong ginawang grupo, no, na Galawang Entrepreneur, kung saan pwede tayong mag-post or mag-iwan ng mga katanungan kung paano magpatakbo ng isang negosyante, kung may mga naguguluhan, mga hindi naiintindihan, no, sa pagpapatakbo ng negosyo, or pwede rin naman kayong magbigay ng mga or mag-share ng mga blessings at mga natutunan nyo bilang isang empleyado dito sa binuo kong grupo, no, na Galawang Entrepreneur. Search nyo lang sa Facebook, which is Galawang Entrepreneur, no. May mga magbe-message dyan or may mag-comment dyan na magbibigay ng mga payo sa lahat ng mga iiwan yung mga katanungan, no. Kung hindi ka pa rin pala nakasubscribe, no, sa aking YouTube account na Marqueo Mesa, please pa-subscribe na lang din po para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko, no. Pwede rin kayong pa-follow na lang din po ako sa aking Facebook account na Marqueo Mesa at sa aking TikTok account, no? Para lagi rin kayong updated sa lahat ng mga inalabas kong content sa lahat ng mga platform na aking nabanggit. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ayos, ingat, God bless on your next journey. Alright, let's go!